Mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig. Ako nga pala si Kelly at ang probinsya ko ay Isabela. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar. Mahilig nga pala akong makinig sa mga kwento tungkol sa kakatuwang pangyayari. Mapapiksyon man yan o true horror stories. Hanggang sa nagkaroon na ako ng interes para ibahagi sa channel mo ang kakatuwang nangyari sa lugar namin. Ang lugar po namin kung saan kami nakatira ay may ilog na maaaring puntahan kahit anong oras. Dahil sa angking ganda nito, malinis at malinaw ang tubig, lalo na kapag tag-araw. Karamihan ng makikita mo ay naglalaba at naglilinis ng mga sasakyan nila. Halos wala ka ng pagtatayuan ng tent kapag papalapit na ang summer o tag-araw. Dahil kadalasan, maaga pa lang naguunahan ng pumwesto ang mga tao roon. Minsan nang magpunta kami, ay inabot na kami ng 9:00 ng gabi sa pag-uwi. May naiwan pang mga grupo na nagkakasiyahan doon. Taong 2005 ay hindi pa tapos ang overflow bridge, kaya ang gamit ng mga tatawid ay dimotor na bangka. Sa tawid ng ilog ay may 2 baryo. Tuwing sasapit ang araw ng pista, asahan mo nang dadagsain ito ng mga tao. Dahil sa dami ng handaan at iba't ibang aktibidad nila roon. Hanggang isang araw, nagbago ang paniniwala naming nakatira dito sa lugar namin. Buwan ng Hulyo, nagdagsaan ang mga tao upang makipamiesta sa baryong yon, kung kaya't parot parito ang bangka na maghahatid sa kabilang pampang. Hapon na nun at mag-uuwian na ang ibang mga bisita galing sa nasabing baryo. Tawagin na lang natin sa pangalang Ma'am Chari ang isang guro ng grade 6 sa lugar namin. Si Ma'am Chari, kahit medyo may katandaan na, ay mahilig ito sa mga kolorete sa kanyang katawan. Subalit karamihan sa kanyang mga kolorete ay mga ginto. Gintong hikaw, gintong singsing, makakapal na gintong kwintas at iba pa. May kamag-anak sila sa kabilang baryo at inabot na nga sila ng hapon sa pag-uwi. Nang makasakay na sila sa bangkang demotor, nung una ay payapa pa lang ang tubig. Subalit nang makarating na sila sa gitnang parte, ay bigla na lang tumaob ang bangka nang hindi alam ng bangkero ang dahilan ng paglubog nito. Naitakbo pa nila sa ospital si Ma'am Chari ng mga panahong yon. Subalit, sinabi ng doktor na hindi na ito humihinga at nalunod na ang baga sa tubig. Sa burol ni Ma'am Chari ay nagdagsaan ang mga kapwa guro nito. Maya't maya ang dating ng mga tao. Subalit isang gabi sa kanyang burol ay may bulong-bulungan. May isang babae kasi na dumalaw sa burol niya. Pero ni isa sa kamag-anak ni Ma'am Chari ay hindi ito kilala. Gayon din ang kapwa guro nito. Mahaba na medyo kulot ang buhok ng babae. Umaabot ito lampas sa kanyang baywang. Subalit ang nakapagtataka ay ang kakaibang amoy ng babaeng dumalaw. Malansa ito na animoy isda. Marami sa bisita ang nadismaya sa kakaibang amoy ng babae. Dumungaw ito sa ataol ni Ma'am Chari at bakas sa mukha niya ang kawalan ng emosyon. Saglit lang itong tumayo sa harap ng kabaong at umalis din kaagad ng bakuran. Tulala ang lahat sa nangyari. Parang walang lakas ng loob ng sino man ang naroon na kumprontahin ang misteryosong babae.
bago pa man makalabas ng bakuran ang babae, ay nakita pa ng ilan na wala pala itong sapin sa paa. Parang nahipnotismo ang mga tao ng mga oras na yon. At nagsimula na ngang magbulungan ang mga bisita. May nakapagsabi na baka daw si Rena ang babaeng dumungaw at nagustuhan nito ang mga alahas ni Ma'am Chari, kung kaya't kinuha niya ito maging ang buhay ng kawawang guro. Napag-alaman kasi namin sa isang kaanak nito na nahulog daw ang kwintas at iba pang alahas nito sa ilog. Kaya ang natira na lang ay ang kanyang singsing. Simula nga nun ay sunod-sunod na ang kinukuha ng mahiwagang ilog, lalo na at tuwing nalalapit ang kapistahan. Ang ikalawang pangyayari ay doon din nangyari, 2 linggo bago ang kapistahan ng baryo, sa tawid din ng ilog. May mga grupo ng kababaihan at kalalakihan ang nagkakasiyahan. May mga dalang radyo, malalakas na speaker. Ang pinsan ko, na tawagin na lang natin sa pangalang Larry, ay nakasama sa isang grupo. Mga magbabarkada sila pero may isang mag-live-in partner doon sa grupo nila. Nahalata daw ng pinsan kong si Larry ang pagtatalo ng 2 mag-live-in. Itago na lang natin sa pangalang Rachel ang babae at si Kuya Miko naman ang lalaki. Si Rachel ay 3 buwan ng buntis, pero mapilit pa rin daw ito sa pag-inom ng nakakalasing na inumin. Hindi daw napigilan ni Kuya Miko ang patakas na pag-inom nito, at nang makahalata na ang lalaki na may tama na ito ng nakakalasing na inumin, ay doon na daw sila magsimulang magtalo. Sinasaway na sila ng pinsan ko, subalit matapang daw si Rachel at ayaw magpatalo kay Kuya Miko. Wala na sila sa tamang pag-iisip kung kaya't nakapagbitaw sila ng may bigat na salita sa isa't isa. Nagbanta daw si Rachel na tatalon sa nooy sinisimulan ng overflow bridge. Ang sagot naman daw ni Kuya Miko, "Eh di subukan mo, as if naman na kaya mo." Pagalit daw na sabi nito. Ipinagpatuloy nga daw ng grupo ng pinsan ko ang kasiyahan nila at hinayaan muna nila sa isang sulok si Rachel. Naiintindihan naman daw nila ito dahil buntis nga. Pero ang masama ay sige pa rin ito sa pag-inom at kahit nagdadalang tao na siya. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin ng grupo ang nagkakagulong mga tao malapit sa ginagawang overflow bridge. May sumisigaw na ng tulong at magtawag kayo ng ambulansya. Parang nawala daw ang tama ng alak sa magtotropa nang mapagtanto nilang wala si Rachel sa paligid. Nagtakbuhan ang grupo ng mga pinsan ko sa mga taong nagkakagulo. Ang sabi daw ng isang matandang babae habang naglalaba daw siya sa gilid ng ilog, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa putol na tulay. At dahil nga kasalukuyang ginagawa, umabot na ang tulay sa medyo may kalalimang parte ng ilog. Sinigawan daw ng matandang babae dahil nga mukhang magtatangka raw itong tumalon. At sa isang iglap ay tumalon nga ito sa malalim na parte ng ilog. Ipinadescribe daw ni Kuya Miko kung ano ang itsura ng babaeng tumalon. Ang buhok daw nito ay mula balikat at medyo kulot. May kulay ang buhok nito at medyo may kalakihan na ang tiyan. Hindi nga nagkamali ang mga kaibigan ng pinsan ko. Tinutuo pala ni Rachel ang banta niya na magpapakamatay ito. Dala na siguro ng galit at nakalalasing na inumin.
Yun siguro ang nag-udyok sa kanya para gawin ang pagkitil sa kanyang buhay. Dali-daling nagtawag ng mga rescue ang mga taong naroon at sinimulang sisirin ang kailaliman ng ilog. Hanggang umabot sa mahigit 2 oras at natagpuan nga nila itong wala ng buhay kasama ang baby nito sa sinapupunan niya. Mas lalo daw lumaki ang tiyan nito dahil sa nainom na tubig. Ibinurol ang bangkay ng kaawa-awang buntis dito lang din sa kalapit na barangay namin. Pansamantala munang ipinagbawal ang pagpunta sa nasabing ilog. Hanggang sa lumipas ang araw, buwan at taon, ay lumipas na rin ang insidenteng yon at muli na namang binuksan sa mga taga-nayon ang pagbisita at pagpasyal sa tinaguriang mahiwagang ilog. 1 buwan bago muling idaraos ang pista ng baryo sa kabilang pampang ng ilog, nabuo na ng tuluyan ang tulay at nahinto sa paghahanap buhay ang mga bangkero kung tawagin namin, sa mga nag-ooperate ng mga bangka. Nakakadaan na rin ang maliliit na sasakyan pero karamihan ay mga tricycle. May kaklase nga pala ang anak ko na tawagin na lang natin sa pangalang Kelvin. Si Kelvin ay may kapatid na lalaki at nasa ika-6 na baitang ng elementarya. Tawagin na lang natin itong Junie. Ang ina nila na si Ate Maya ay namamasukan sa isang kilalang karinderya dito lang din sa amin. Bandang 12:00 daw ng tanghali, pinuntahan daw ni Junie si Ate Maya sa pinapasukan nito at ibinigay ang cellphone nito sa kanyang nanay Maya. Nagtataka man si Ate Maya kung bakit ipapatago pa ng anak nito ang cellphone niya ay hindi na raw nagtanong. Yung araw lang daw na yon na parang may kakaiba sa batang si Junie. Dahil nga may pasok ng araw na yon, kung kaya't binaliwala na lang ng kanyang ina. Hanggang sa sumapit ang hapon at parang pandemya na mabilis kumalat ang balita. Nang araw ding iyon ay nagkayayaan daw ang magkakaibigan na maligo sa ilog. Bali 3 daw sila. Nakaugalian ng marunong lumangoy na tumalon sa overflow bridge. Dahil hindi naman ito ganun kataas mula sa babagsakang tubig. Ang nakakatakot nga lang ay medyo may kalaliman ito at kulay berde na ang kulay ng tubig. Doon daw tumalon ang batang si Junie at ang 2 pa nitong kaibigan. Subalit sa kasamaang palad, hindi pala marunong lumangoy si Junie at tanging siya lamang ang nasawi. Hindi na nailigtas ng 2 pang kasama nito ang kaibigan nila, kung kaya't nagtawag na lang sila ng tulong. Subalit, huli na ang lahat. Tuluyan nang nalunod si Junie. Walang pagsidlan ang sakit at lungkot na nadarama ni Ate Maya ng mga sandaling yon. At dahil nga magkaklase ang anak ko at ang kapatid ni Junie na si Kelvin, ay dumalaw din kami sa lamay ng kapatid niya. Naikwento pa ng kuya ni Junie na si Kelvin, nakakaiba nga daw ang sigla ng kapatid nito bago ang pangyayari. Malambing daw ito ng mga araw na yon na hindi naman dating gawain ng kanyang kapatid. Magmula nang mangyari yon, ay naglagay na naman ang mga otoridad ng precaution o babala, lalong-lalo na sa mga bata. Marami sa kabaryo namin ang natatakot at wala nang nagtangkang maligo pa sa ilog na yon. Halos inabot na ng 2 o 3 taon na matumal ang tao sa ilog. Dumadagsa lamang ang mga tao kung papalapit na ang summer o tag-init at mas doble pa ang dami
ng mga namamasyal kapag Sabado Gloria o Linggo ng Pagkabuhay. Hanggang nagpasalin-salin na ang sinasabing may nangunguhang sirena sa ilog na yon, lalo na tuwing sasapit ang kapistahan. Ito nga po pala ang aktwal na litrato ng ilog. Sa ngayon ay wala nang nagbubuwis ng buhay at dalangin kong sana ay huli na ang nangyari kay Junie. Hanggang dito na lang ang kwento ko at salamat sa pagbabasa, Miss Bea.